Magandang araw mga kababayan, magandang araw sa ating mga suki at tagapagsuporta ng Ka Eric Celis YouTube channel at ang mga nagsusubaybay sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Ganon din po, pinapasalamatan natin mga kababayan ang ating mga tagapagtaguyod at nanonood sa aming programa ni Dr. Lorraine Maribadoy, ang Bigwas ng Agila. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtitiwala, pagsuporta at pagsusulong ng ating mga advocacy platform sa social media, yung ating Ka Eric Celis YouTube channel at ang ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account at ang Bigwas ng Agila. Malaking bagay po ang inyong pag-like, pag-share at pag-promote ng ating mga videos at ng ating balita at talakayan. Sa oras na ito ay magbibigay po tayo mga kababayan ng update hinggil dito sa mainit na naging pahayag on the floor ng Kongreso sa House of Representatives ni Congressman Igay Erese from Caloocan. Si Congressman Igay Erese po isa ito sa very vocal na bumabatikos, nagbubunyag at talaga namang naninindigan laban sa malawakang korupsyon, sistematikong pandarambong at iskandalusong pagwawaldas ng ating pera ng mamamayan na ginawa po at nangyayari sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. Bagamat ito po ay openly known to be associated with the Liberal Party, most of the time, ay ina-associate siya sa Dilawan. Pero in the last few months na nandyan po sa Kongreso, sa House of Representatives si Congressman Igay Erese, he has been very consistent, no? Tuloy-tuloy ang kanyang pagsisiwalat, pagsasalita, at mga pagbubunyag laban po sa mga katiwalian, mga detalye ng pandarambong at sindikato na nangyari po sa ilalim ng gobyerno ni Marcos at Romualdez. In fact, si Congressman Igay Erese ang nagbanggit ng mga hindi po na ilahad ng nauna na sa mga Cabral files at hindi na kompleto ni Congressman Leandro Leveste ang pagbubunyag na ginawa ni former Undersecretary Adrian Bersamin na di umano ay itinuturo ito runner bagman o sumasalo at nagbubudega ng mga partida nila Marcos at lalo na kay Marcos sa partidahan ng mga kinukulimbat na mga sharing sa kurakutan ng mga projects na ipinatupad o naging ghost sa ilalim po ng DPWH in the last 3 budget cycle, 2023, 2024, and 2025. So ito pong si Congressman Igay Erese ay nagbubunyag at nagsisiwalat ng maraming mga kabuluktutan at pagiging sugapa sa pangungurakot nitong gobyerno nila Marcos at nila Romualdez. At sa kadahilanang ito ay pinatawag siya, no, ni Sandro Marcos at nitong Speaker Budget D, yung pumalit na pero anino lang pala ito ni Marcos Tambaluslos, itong si Congressman Budget D from Isabela, mga kababayan, sapagkat nakikita na rin po at naoobserbahan na walang pinagkaiba naman ito kay Tambaluslos kung ang pag-uusapan po ay ang pagpapakatuta, ang pagiging sunod-sunuran sa mga dikta at manipulasyon at maniobra ng Malacanang, no? Lalo na po dito sa mga pinapalusot na mga diskarte sa Kongreso, like itong maliwanag po na pagkakaroon ng mga anomalya ng maraming alipores ni Romualdez, subalit pinagtatakpan pa rin po dyan sa Kongreso nila Congressman Budget D. And of course, mga kababayan, hindi rin po maitatanggi na itong si Congressman Budget D ay sunod-sunuran din sa kagustuhanan po nila Marcos at nila Romualdez na ilarga muli itong mapangwasak at desperado na hakbang sa pagpapa-impeach kay Vice President Sara Duterte, na isa itong malaking disenyo ng political demolition job against the Vice President na pinupunduhan at kinukumpasan
nila Marcos at Romualdez because alam naman po natin, hindi na po tayo dito magpatumpik-tumpik pa, magpakatotoo na tayo. Atat na atat at nanggagalaiti sa kanilang hangarin si Marcos, si Lisa Araneta, si Bongbong Marcos, si Martin Romualdez, natanggalin po bilang Vice President si VP Sara Duterte, hindi lamang dahil ayaw nila ito na manatili bilang Vice President. Higit pa doon, kailangan po nilang tanggalin through impeachment process si Vice President Sara Duterte sapagkat siya po ay hindi na maaaring tumakbo pa sa anumang posisyon sa pagiging opisyal ng gobyerno. She can never be appointed or elected anymore in any public office, including being a candidate sa 2028 kung si Sara Duterte po ay mapapa-impeach at mapapa-convict sa impeachment court sa Senado. Perpetual disqualification po yan. Ibig sabihin, panghabang buhay, hindi na po siya pwedeng maglingkod pa sa anumang bahagi o posisyon sa gobyerno. Kaya nila gusto ang impeachment complaint dahil takot na takot po sila Marcos at sila Romualdez na hindi nila mapipigilan ang pagdaloy at pagdaluyong ng pagsuporta ng taong bayan na magiging Pangulo ng Pilipinas, si Vice President Sara Duterte. Either mas maaga pa sa 2028 o sa 2028 presidential and national elections, mga kababayan. So may kaugnayan dyan, itong si Congressman Sandro Marcos. Ang iba ang tawag dito sa kanya sa mga netizens na nababasa mo sa mga komentaryo pertaining to him dito kay Sandro Marcos ay so young and yet so corrupt. Ito po ang itinuro din ni Saldico na pasimuno ng mga mahigit po 13 billion pesos na mga proyekto na halos wala din pong napuntahan kundi bulsa. According to Saldico, sa kanyang direct and internal information na nalalaman niya hinggil po sa katiwalian at kabulastugan ng pagkakasangkot nitong anak ni Marcos Jr. na si Sandro Marcos di umano sa malawakang pangungurakot. According to Saldico, sa kanyang mga videos na inilabas, pati po sa mga kanilang operations ng kanyang nanay sa Bureau of Customs ng kanyang uncle na inexpose din po ni Saldico. So itong nag-aastang akala mo ay napakapoderoso at sinong hari dyan sa Kongreso, pinatawag nila kasama si Budget D, itong si Congressman Igay Erese. At ibinunyag po ito ni Congressman Igay Erese sa isang privilege speech. At challenge niya si Sandro Marcos. Sabi niya, kung kine-question mo at nais mong ipatigil ang aking pagpapahayag sa kapulungan na ito, why would you not engage me in an open debate on the floor on my privilege speech kung kaya mong panindigan ang nais mong gawing patigilin ako sa pagpapahayag ng aking pananaw at saloobin sa mga mahalagang issue, partikular na sa pagkakasangkot ng administrasyon ni Marcos at Romualdez dito sa organisado, sistematiko at pinakamalawak na pangungurakot at pandarambong sa pundo ng mamamayan. Itong si Sandro Marcos, pagpasok daw, according sa revelations na ito, sa privilege speech mismo ni Congressman Igay Erese at sa kanyang interview sa isang media outlet, ay pagkaupo niya, sinita kaagad siya, no? Ang nagbitbit kay Congressman Igay Erese doon sa office ni Speaker Budget D ay si Congressman Nonoy Libanan, no? Congressman Libanan ang minority floor leader. Si Congressman Igay Erese ay may deputy or assistant minority leader. So pagpasok nila Congressman Libanan, di umano, sa pagsasalaysay ni Congressman Erese, tiningnan daw siyang makaagad ni Sandro Marcos at sabay sita, ano yun? No, parang mataas ang boses na may tuno talaga ng paninita, ng kahambugan at pagkaarogante. Tinanong siya ang pag-aakala ni Congressman Igay Erese patungkol ito sa pagtutol niya sa bola-bola at diskarte na palusot na anti-dynasty bill na binubulatik lamang nila
Sandro Marcos, nila Martin Tambaloslos, nila Budget D at nila Marcos. Sabi niya, ako ay tumututol sa dinastiya. Pero hindi po sa pamamaraan ng ganitong binubula natin ang mga mamamayan sa bulatik na panukalang batas kunwari laban sa dinastiya, sa politika. Aba, sinagot siya ni Sandro Marcos, hindi! Bakit mo binibira ang aking ama, yung aking tatay? Ibig sabihin po, iba pala ang naisitahin ni Sandro Marcos kay Congressman Igay Erese. Patungkol pala ito sa lakas ng loob ni Congressman Igay Erese na manindigan at magsiwalat ng kabaluktutan at mga kabulukan ng administrasyon ni Marcos at Romualdez. So, idinugtong ni Congressman Igay Erese kung nasasaktan o bukas ang isipan ng pinupuna na opisyal ng gobyerno, maaari naman siyang sumagot at magpahayag. Bakit kailangang sitahin ang pamamaraan o ang desisyon ng isang individual na mambabatas na magpahayag ng kanyang saloobin, bakit hindi sagutin ang mga pahayag na ito? Which brings us to the point na duwag itong si Sandro Marcos. Kasi kung nais niyang ipagtanggol ang kanyang tatay na si Bongbong Marcos Jr., like father, like son, diskartidor, pero style bulok. Bistado ka na, kulukoy. Tinatawag ka na ng mga netizen na ikaw ay so young and yet so corrupt. No? Hindi nga makita yung mga proyekto mo. Yung flood control mo na sinasabi, mahigit 3 bilyon. Wala pang isang taon, wash out. Anong uri ng construction yun? Kaya galit na galit sila sa pagbubunyag na ginagawa nila Congressman Igay Erese, nila Saldico, at ng iba pang mga naninindigan like Congressman Kiko Barsaga, Congressman Leandro Liveste. Ngayon, duwag itong si Sandro Marcos. Hindi niya kayang panindigan ang kanyang tatay na si Bongbong Marcos Jr. at ipagtanggol kunwari dyan sa loob ng plenaryo o on the floor of Congress sa House of Representatives dahil hindi niya kayang i-engage sa debate at public discourse sa loob ng kapulungan ng House of Representatives si Congressman Igay Erese. O tiklop, wala ka naman palang ibubuga, pasita-sita ka kay Congressman Igay Erese. Di supalpal ka ngayon. Ang sabi ni Congressman Igay Erese sa kanyang privilege speech, kung ako ay i-challenge ng aking karapatan sa pagpapahayag sa pribilehiyo kong magsalita at manindigan sa kapulungang ito, bakit hindi ako i-engage sa isang public debate dito mismo sa loob ng kapulungan ito? Wala, urong ang bayag, tiklop, tsupi, no? Tsupi ito si Sandro Marcos. Walang tiklop siya kay Congressman Igay Erese. So ang kanyang pagtapang-tapangan, ang paghambug-hambugan niya para kunwari ay ipagtatanggol niya si Marcos Jr., ang kanyang tatay sa pagkakasangkot bilang itinuturo na mastermind kasama ang uncle niya na si Martin Tambaloslos, wala naman palang magagawa na makipag-engage sa public debate inside Congress or any forum against dito sa matapang at matatag na isang Congressman Igay Erese. Ayun. So, wag ka nang magpatawag pa. Wag ka nang magmagandang lalaki kasi hindi bagay sa'yo. Sandro Charis Marcos. Nadamay patuloy ang pagmumuka ni Charis Pimping ko. Makamukha no? Si Sandro Charis Marcos. Yan po ang palayaw niya rin, no? Maliban sa yung binanggit ko kanina ng mga netizens na siya ay tinatawag din po na so young and yet so corrupt. Ayos! So we salute and our hats are off sa pagkilala dito sa pagiging consistent at matatag ni Congressman Igay Erese na magpahayag, manindigan at patuloy na magsiwalat sa katiwalian at kabulastugan ng bulok na gobyerno ni Marcos at Romualdez, partikular na ang naganap at nagaganap na malawakang korupsyon, pandarambong at organisadong pagnanakaw at pandurubo, pangungulimbat sa kaban ng bayan.
Walang nagawa itong Sandro Marcos upang ipatigil po ang lakas ng loob at tibay ng paninindigan ni Congressman Igay Erese. At kaya naman po, ito ay pagpapakita kung gaano nalalasing sa poder at kapangyarihan itong pamilya ni Marcos Jr. that even his son, itong the only qualification kung bakit nandyan siya sa Kongreso ay dahil anak siya ni Bongbong Marcos Jr. Pero yung competence, yung kakayanan na maging kongresista sa matino at matuwid na paninindigan bilang kategorya ng isang tunay na legislator o bilang lingkod ng gobyerno, wala. At tiyogpe yan si Marcos Sandro Colocoy. No, Colocoy ang tawag, no? Akala mo kung sinong astig na makasita at siga sa loob ng Kongreso. Tiklop naman pala kay Congressman Igay Erese. Bakit? Dahil katotohanan at mga solido na impormasyon ang pinanghahawakan ni Congressman Igay Erese. When you have the truth and you can stand on the ground of your truth, wala pong mga panggugulat at mga pangbabraso o pananakot kagaya po ng ginawa o ginagawa nila Sandro Marcos laban kay Congressman Igay Erese. Wala pong makakapagpatinag sa iyo kung ikaw ay sigurado at hawak mo ang katotohanan. Nag-aaral din po ito. Nagsasaliksik, no? At nakikipagkonsulta din itong si Congressman Igay Erese. No, kung ano ang kanyang mga ibinubunyag. Kaya naman po, hindi nila mabutasan ang kanyang pagiging confident, no? Ang kanyang pagiging buo ang loob na talagang isiwalat ang mga nalalaman niya kung paano po ginawa ni Marcos at ni Romualdez na sindikato ang buong gobyerno. At diyan nasasaktan si Sandro Charis Marcos dahil hindi niya napapatinag o napapatigil man lamang itong mga katapangan ng loob ng mga kongresista na kagaya po ni Congressman Igay Erese na kaya pong sumabay dito po sa daloy ng pananakot at mga intimidation na hindi sila magpapatinag. So ano ka ngayon, Sandro Marcos? Sagutin mo muna. Anong nangyari doon sa mga proyekto mo? 3 yata ito na flood control projects mo dyan sa mga ilog sa Ilocos Norte. Puro wipe out, wala pang 1 taon. Mahigit 3 billion ang value, ang cost. Wala. Ibig sabihin po, yon ay substandard by the very apparent observable facts. Substandard, siguro wala pang 30% ang ginamit doon. So kung 3 billion yon mahigit, sana punta mga kababayan ang magkano ang 70%, kung 30% lang ang project reality, sana punta ang mahigit 2 billion mga kababayan. Yan ang sagutin mo, Sandro Marcos. At ano itong binabanggit ni Saldico that you were involved in at least 13 billion confirmed insertions. 13 billion pesos na mga allocables mo. Anong nangyari doon? Wow! Yon ang i-privilege speech mo. Kung kaya mo. Kung hindi ka tiklop at tsupe dyan sa loob ng Kongreso. Mga kababayan, marami pa po tayong maririnig ng mga pagsisiwalat at mga bangayang politika na kung saan naman po ay lalo pang nailalahad ang malinaw na katotohanan na ang criminal trails, yung dugtungan ng pagiging pasimuno sa organisado at malawakang pandarambong at mga kurakot na ginawa sa gobyerno ay ang pamunuan mismo ni Marcos at nila Romualdez. And we're very lucky, very fortunate na hindi lang si Congressman Leandro Leveste, Congressman Kiko Barsaga, kundi pati si Congressman Igay Erese at ngayon pati sila Congressman Bong Suntay. Naninindigan na rin po at hindi na nila kayang lunukin pa ang binabaluktot at katarantaduhang uri ng kalakaran ng alas sindikato na panggobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Abangan po ang iba pang episode ng Balita at Talakayan ni Ka Eric at iba pang updates sa ating news, views and analysis. Ayun. Sa gusto pong tumulong at sumuporta sa ating advocacy for people's movement na Bangon Sambayanan,
Ito po ay Advocacy Center for Good Governance at ganoon din po sa pagtutol, paglaban at pagtuligsa sa korupsyon at pandarambong na nagaganap sa gobyerno. You can send your support 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, 10 pesos. Okay lang po yun. Through the GCash line 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. At ang pangalan po niyan ng GCash line natin ay Rohilda Celis. Kay Langging po. And you can also coordinate if you want to support in other forms, no? Para hindi kayo ma-scam dyan sa numero na binanggit ko, 0916-308-7710. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito, kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat po. Bye for now. Ito po si Ka Eric.